So, sa chemotherapy, tatry po natin na paliitin or patayin yung mga cancer cells. Ganon din po sa radiation. Sa radiation, sinusunog natin or pinapatay natin directly yung mga cancer cells. Ang tanging paraan daw para mapabagal ang pagkalat ng cancer cells ang sumailalim siya sa radiation o hindi kaya chemotherapy. Pero tinututulan ito ng kanyang pamilya. Okay, so isa sa mga problem is yung ayaw yata payagan si Ate Gay ng family niya. Kasi nga siguro may history na before ng cancer din sa family nila and nakita nila yung paghihirap after or habang ongoing yung chemo. So, naintindihan po natin na mahirap yung sitwasyon and talaga pong nakakatakot kasi nakikita natin, totoo naman na merong mga side effects ang chemo and radiation therapy. Manghihina, yung pasyente, pwedeng magsuka. Pero lahat po ng mga side effects po kasi ng chemo and radiation therapy ay temporary lang. And lahat po ng ito ay pwede pong i-manage ng mga doctors. May mga binibigay po tayo dyang management para ma-lessen yung mga expected na side effects. Again, ang side effects po kasi ay senyales talaga yan na gumagana po yung gamutan sa pasyente kasi pinapatay yung cancer. So, dahil sa proseso ng chemo and radiation therapy na pagpatay ng cancer, minsan nanghihina din yung pasyente. Pero again, temporary lang po ito and may mga management po tayong ibibigay dyan. So, naintindihan ko po yung takot and naintindihan ko rin po yung pangamba. Pero tandaan natin na kapag hindi natin tinutuloy yung chemo and radiation therapy, mas mapanganib po yung risk and mas pangit po yung magiging outcome.